Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagan Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-apat sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. DWCC First Staff Natural Psychometrician kinilala at pinarangalan. Mahigit 7,000 senior citizens sa Calapan City tumanggap ng 3,000 pisong social pension para sa third quarter ng 2025. At RCDC nag-donate ng wheelchair sa isang cancer patient. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, sa patuloy na pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa, matagumpay na naisagawa ng Calapan City District Jail ang isang outreach program sa Hapag-Aruga Foundation Incorporated bilang bahagi ng culmination activity ng National Elderly Filipino Week at ng programang Open CCDJ o Caring Through Charitable Deeds of Jail Officers. Sa patuloy na pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa, matagumpay na naisagawa ng Calapan City District Jail ang isang outreach program sa Hapag-Aruga Foundation Incorporated bilang bahagi ng culmination activity ng National Elderly Filipino Week at ng programang Oplan CCDJ, Caring Through Charitable Deeds of Jail Officers. Ang naturang aktibidad ay sinagawa sa layuning maipaduma sa mga 15 nakatatandang residente ng Hapag-Aruga Foundation ang malasakit at paglingap ng pamahalaan, partikular ng Bureau of Jail Management and Penology sa mga nakatatanda sa lipunan. Sa pamamagitan ng simpleng programa, nabigyan ng pagkakataon ng mga jail personnel na maibahagi hindi lamang ang kanilang material na bagay kundi ang kanilang oras at tunay na malasakit. Bilang bahagi ng programa na mahagi mga jail personnel ng mga hygiene kits upang maisulong ang kalinisan at kalusugan ng mga elderly. Gayon din ay naghandog ng lugaw in cups na masiglang tinanggap at tinamasa ng mga benepisyaryo. Bukod sa pamamahagi, nagkaroon rin ng maikling pakikisalamuha at kumustahan sa mga nakatatanda, kung saan napuno ng saya, tawa at kwentuhan ang lugar. Aktibo nakibahagi sa nasabing gawain ng 8 internship students mula sa Mindoro State University College of Criminology, nakatuwang ng mga personel ng Calapan City District Jail sa buong aktibidad. Sa pangunguna ni Assistant District Jail Warden, Senior Jail Officer 4 Eden Binabay at Chief Community Relations Service Section Jail Officer 3 Cristel Ugay. Ang kanilang partisipasyon ay nagsilbing pagkakataon upang maranasan nila ang diwa ng public service at community involvement na siyang mahalagang bahagi ng kanilang propesyon sa hinaharap. Ayon kay Jail Senior Inspector Rodente Cayabyab, Acting District Jail Warden, ang mga ganitong aktibidad ay simpleng paraan upang ipakita sa mga nakatatanda na sila ay patuloy na pinahahalagahan. Ang pagbibigay ng oras, pakikinig at simpleng ngiti ay may malaking ambag sa pagpapasaya at pagbibigay inspirasyon sa kanila. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat ng pamunuan ng Hapag-Aruga Foundation sa Calapan District Jail at sa mga interns sa Mindoro State University sa kanilang kabutihang loob at malasakit. Muling pinatunayan ng unit na ang serbisyo publiko ay hindi natatapos sa loob ng piitan, kundi umaabot ito sa mas malawak na komunidad. Mahigit 7,000 senior citizens sa Calapan City ang tumanggap ng kanilang social pension para sa third quarter ng 2025 mula sa Department of Social Welfare and Development ni Maropa. Layunin ng social pension program na matulungan ng mga nakatatanda na walang pensyon, walang regular na kita at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Tinatayang mahigit sa 7,000 senior citizens sa Calapan City ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o Mimaropa sa ilalim ng third quarter payout ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens.
Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3,000 piso, katumbas ng 1,000 piso kada buwan para sa 3 buwan mula Hulyo hanggang Setyembre 2025. Alinsunod ito sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 at pinalakas ng Republic Act No. 11916 na nagtaas ng buwan ng tulong mula 500 piso tungo sa 1,000 piso. Umabot sa mahigit 21 million pesos ang kabuang halaga na nasabing payout na inaasahang makatutulong sa lokal na ekonomiya ng lungsod at ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro, lalo na sa mga maliliit na negosyo at pamilihan kung saan karaniwang ginagastos ng mga senior citizens ang kanilang natatanggap na ayuda. Layunin ng social pension program na matulungan ang mga nakatatanda na walang pensyon, walang regular na kita at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Inaasahan naman sa mga susunod na linggo ng Oktubre ay maipagkakaloob na rin sa mga benepisyaryo ng lungsod ang 4th quarter payout ng social pension program bilang pagpapatuloy ng tuloy-tuloy na tulong sa mga nakatatanda. Samantala, nasa 521 benepisyaryo ang natanggal sa listahan matapos mapatunayan tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS na labag sa patakaran ng programa. Inaasahan namang mapapalitan ng mga ito ng mga bagong benepisyaryo mula sa waitlisted applicants na dumaan sa validation process. Para sa mga nagnanais umapila o maghain ng reklamo, maaaring makipag-ugnayan sa DSWD Mimaropa Field Office upang maaksyonan ng ahensya. Ang regular na pamamahagi ng social pension ay patunay ng patuloy na pagtulong ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga nakatatanda at mapanatili ang kanilang dignidad sa lipunan. Antabayan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang makasaysayang tagumpay ang pinagdiwang ng Divine Word College of Calapan Community bilang pagpupugay kina Cybel Alexis Gayeta na nagkamit ng ika-9 na pwesto sa board licensure exam for psychometricians at sa iba pang mga nakapasa. Isang makasaysayang tagumpay ang ipinagdiwang ng Divine Word College of Calapan Community matapos itong makalika ng kauna-unahang top-notcher sa board licensure exam for psychometricians. Isinagawa ang celebration, recognition, and thanksgiving noong Oktubre at 10 bilang pagpupugay kina Cybel Alexis Gayeta na nagkamit ng ika-9 na pwesto sa BLEPP at sa iba pang mga nakapasa. Sa temang Excellent
Excellence that Inspires, kinilala ng TWCC ang mga bagong rehistradong psychometrician ng higitan pa ng mga ito ang national passing rate at sa pagtatapos ng 7 taong sunod-sunod na pagkakaroon ng passing rate. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat at inspirasyon, ibinahagi ni Gayeta kung paano siya nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya matapos malaman na mayroon siyang problema sa kalusugan sa panahon na kanyang review. Ipinahayag rin niya na sa kabila ng nalalapit na board exam, ang pangunahin niyang dalangin ay ang kanyang paggaling. During the review season, my math exam scores were far from perfect. It was just to pass. There were moments I doubted myself and wondered if all my effort was enough. But those moments taught me something important. Success isn't about being the best. It's about becoming better than you were yesterday. Then, just when I was at the peak of my motivation, I received bad news about my health. It broke me. I was scared, emotional, and for a week, I couldn't bring myself to study. With less than a month before the board exam, I felt lost. But even then, I chose to show up. Even when it was hard, even when it hurt, even when I just wanted to rest and go home to my family. That season tested not only my strength, but also my faith. And it was during that time that I learned, when you have nothing left, you hold on to God even tighter. I started praying dedicated to St. Jude, the patron saint of hopeless cases. At first, I prayed for faith. Passing the board exam was only second. But deep in my heart, I whispered another prayer, that maybe, if it was His will, I could also doubt. I prayed so much because I knew I had already given so much. And in the end, God listened. When the result came, I realized it wasn't my strength that carried me, but my weaknesses that God turned into a miracle. And that reminded me, God's plan will always be greater than our fears. Samantala, pinarangalan si Gayeta ng institusyon ng insentibong 50,000 pesos, plaque of recognition at 100% tuition scholarship grant para sa isang scholar na kanyang pipiliin. To top the licensure examination in this noble field is not only an academic conquest, but an indication to the art and science of knowing the self and serving humanity. Ms. Saibol Gayeta is here with us as a metaphor of hope, proof that intellect becomes power only when guided by integrity, and that knowledge becomes wisdom only when shaped by compassion, rooted on the strong faith. This is where DWC is proud of. We have already pictures from various fields. Pero yung during my term, ayun, hindi po pwede pumunta. Simula pa lang ito. Diba? Mas marami pa susunod. Ika nga, sa susunod, kayo naman dyan. Yung mga third year, it's a challenge for all of you. Challenge ito. Hindi upang kayo ay kapaklan, kundi kayo ay magsikap lalo higit. Diba? Ano lang yun? There is no other way but ayun. Yun talagang buhay. Okay na kailangan magle-level up every now and then. Para next year, we will also have another testimonial dinner for you. Kayo naman. So ngayon, sila Ms. Gayeta and her classmates, next year, kayo naman. And I've been telling everyone that we pray for all of you, especially for takers. While you are taking the review, we start praying for you. And kung malapit na
we really have the novena intended for all of you. That God may enlighten your minds and able to remember what you have reviewed, what you have studied, what you have understood and memorized. Sa pamilya ng DWCC Department, Work College, maraming salamat po sa inyo. Higit ho yung pagpilala sa akin. Hindi po namin nakalakilan lahat. Yung makawasa po siya, okay na po. Pero sobrang buwas po sa akin talaga. Mapasama siya sa top 9. At yung pagbibigay nito, eto po, sobra-sobra na po ito para sa akin. Yung pang sa nagsigalit ko, siya po. Sabi ko nga po, hindi ko po naramdaman yung makapasa. Pero yung lalim niyang pumasa, at hindi pa po sa pumasa, sobra-sobra po sa akin. Salamat po sa nakakasama ng anak ko. Di po ako ganun ka. Nag-text po ako, nag-chat po ako sa kanya. Minsan ay 3 days. Hindi po ako araw-araw. Kasi po, ayaw ko po nagpo-proceed siya. Gusto po yung tiwala ko na sa kanya. Ay binigay na kami. Kaya po, sa akin po talaga, hindi po ako yung araw-araw ay numukusta. Alam po yung anak ko. Minsan po, kung kaya ako magtulog sa ako chat, para lang po masama yung chat ko talaga siya. Para pag-isip ko sa umaga, alam ko na uli po ano yung lagay niya. Ganyan lang po kami kasi ito. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Bago isinagawa ang Thanksgiving dinner, isang motorcade ang idinaos bilang pagpupugay kay Gayeta at sa iba pang mga bagong rehistradong psychometrician. Samantala, sa pagpapatuloy ng kapihan sa Bagong Pilipinas, sumarap sa mga lokal na mamamahayag si Assistant Branch Manager Fernando Sangke ng National Food Authority Oriental Mindoro, kung saan inilahad nila ang kanilang mga mandato. Alamin natin yan sa balitang ito. Sa pagpapatuloy ng kapihan sa Bagong Pilipinas, sumarap sa mga lokal na mamahayag si Assistant Branch Manager Fernando Sangke ng National Food Authority Oriental Mindoro. Ipiniliwanag ni Sangke na aniya sa kasalukuyang batas matapos ang pagpasa ng Rice Tarification Law o RA 11203, ang pangunahing mga tungkulin ng NFA ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpapanatili ng buffer stock. Ang NFA ay may pananagutan na magpanatili ng sapat na inventaryo o buffer stock ng bigas. Ginagawa ito upang masigurong may makakain ng mga Pilipino, lalo na sa panahon na may kalamidad, sakuna o emergency. Ganun rin ang pagbili ng palay. Ang kanilang buffer stock ay dapat kukunin lamang mula sa mga lokal na magsasaka sa tamang presyo o yung government support price. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka at maging stable ang presyo ng palay sa bilihan. Pangatlo ay ang distribusyon sa panahon ng kalamidad o emergency. Tungkulin nilang ipamahagi ng mabilis at epesyente ang bigas sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad at sa mga programa ng gobyerno para sa disaster relief. Ayon kay Sangke, sa kasalukuyan ay direktang bumibili sila ng palay mula sa mga lokal na magsasaka sa halagang 23 hanggang 30 pesos per kilo para sa tuyo at malinis na palay. Aniya pa rin upang mapagbigyan ang maraming bilang ng mga farmers, nililimitahan ng NFA ang kanilang procurement sa 100 sako per farmer.
Sa ulat pa rin ng NFA Oriental Mindoro, mula Enero hanggang September 29, 2025, umabot sa 157,210.16 bags ng palay kada 50 kilos ang na-procure para sa target na 70,000 bags lamang. Kaya naman dito kung susumahin ay mayroong 225% accomplishment rate ang nasabing tanggapan. With regards to the supply of NFA rice, intended for Kadiwa, hindi ko po masasagot yung tungkol dun sa dami at saka yung kumbaga sasabihin natin unlimited. We have supplies, but for other programs siguro po. Ano po? So, yun po supply na halimbawa kulang, kasi ang alam ko dyan is 50 bags per week lang po. Siguro po nasa kanila ng Kadiwa at ang request po sa DA na please dagdagan yung supply dito, gawin natin ganyan. And then, yun po kasi Kadiwa dito sa Calapan is nakatali po doon sa vulnerable sector. PWD, senior citizen, and then yung ating yung solo parent, yung magagalit po. Sana po yung Kadiwa, isakot na rin yung fisher folk and then farmers. So, hindi na po sila nagtitinda dapat sa NFA kasi the same program din naman eh. Di po ba dapat suluhin na nung kaya naman po ng Pagsiday, kung kilala kong Pagsiday, kaya nilang i-provide po yun. Kanya lang po, nagkakaroon po sa atin, hindi ko naman pwede sabihin ma'am na nagkakaroon ng parang duplication yung program, but in the sense po na kung kahit gusto nilang mapadali, pwede kaya-kaya po ng Pagsiday po yung i-handle. Ano po? Magbabalik po ang TVNet News 9. Makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Agad na umaksyon ang Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC sa isang kahilingan para sa tulong at agarang naghatid ng wheelchair sa isang pasyenteng may cancer na naninirahan sa Lumang Bayan, Calapan City. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito.
Agad na umaksyon ang Rotary Club of Downtown Calapan o RCTC sa isang kahilingan para sa tulong at agarang naghatid ng wheelchair sa isang pasyenteng may cancer na naninirahan sa Lumang Bayan, Calapan City. Ito ay bilang tugon sa isang taus-pusong kahilingan na ipinasa ni Rotarian Romy Medina noong October 9, 2025 kung saan ay mabilis na nagkaisa ang mga opisyal at miyembro ng RCTC. Sa ginanap nilang ika-15 regular meeting noong araw ring iyon, nag-ambagan ang grupo para sa pondo upang matulungan ang isang ginang na kasulukuyang nakikipaglaban sa stage 4 cancer at labis na nahihirapan sa kanyang pagkilos. Noong ika-10 ng Oktubre, emosyonal na nagpasalamat ang ginang at ang kanyang asawa nang matanggap ang wheelchair. Malaking ginhawa umano ay dudulot nito lalo na sa kanyang paglalakbay patungong Maynila para sa kritikal na paggamot. Nagpapasalamat po ako sa Rotary Club po, tsaka kay Sir Romy po dahil sa pamamagitan po niya. Talagang nasa kataparan din po yung malaking bagay po talaga sa akin kasi hirap po talaga ako maglakad. Kaya po maraming salamat po. Ang mabilis na pagtugon ng RCDC ay nagpapakita ng kanilang patuloy na dedikasyon sa serbisyo at pagkalinga sa komunidad. Kabilang sa mga dumalo sa turnover ay sina Heart Working President Jessie Pine, Deputy District Governor Edwin Acob, Assistant Governor Presi Lakidao, Past Presidents Lisa Acob, June Cambaylo, Nana Teronimo, kasama sina Rotarians Romy Medina at Jonalyn de los Reyes. Ganon rin si Rotarian-elect Carl Javier. Sabi po napagpulungan at napagkaisahan na magkakaroon po ng pagbibigay ng wheelchair kay Ate Breezy. So malaking bagay kasi siya ngayon ay undergoing ng pagpapagamot, hindi naman siya makalakad ng dire-diretso. So ito pong wheelchair ay isang malaking bagay na naitulong po ng Rotary Club of Downtown Calapan. Pinangunahan po yan ni Consi kagabi. Ang lahat po ay nagbigay ng kani-kaniyang mga tulong sa atin para sa katuparan. Si AG ho ang bumili nito kanina. Thank you po, AG Presi. At yun, masaya po kami kahit po sa mga ganito pong maliliit na bagay ay nakakatulong po kami. Salamat po. Samantala namin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube at tayo tama po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like din namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais sumadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.